And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Eto na nga mga kaibigan, muli ay ipinaalala ni Attorney Rowena Guanzon ang kanyang naging pahayag na bakit ninyo itutuloy ang impeachment against the Vice President Sara Duterte sa kabila ng wala kayong kaalaman doon sa ibinibintang ninyo sa kanya. Sa kabila ng isang katotohanang wala kayong karapatan na mag-audit dahil ito ay hindi parte ng inyong trabaho. Kaya ngayon, nagkanda loko-loko na, nagkanda buhol-buhol na, at syempre nagbubumirang na sa inyo ang inyong mga pinaggagawang kalokohan kay VP Sara Duterte. Ayan, so dahil dyan, ngayon po ay nababalot ng takot ang Kongreso dahil nga sa sunod-sunod na pasabog ng mga kaalyado at kampo ni Vice President Sara Duterte. Okay, mula po kay Vice President Sara Duterte, ang kanyang bloodbath comment ay talaga namang kinatakutan ng marami, maging ng ilan sa mga incoming congressmen at syempre yung mga outgoing congressmen ay humanda na dahil kung inyong matatandaan, ang naging pahayag ni VP Sara Duterte, hindi siya ang taong nababayaran, hindi siya ang taong sumusuko, and never be unbowed. Yan po yung kanyang naging pahayag. Pangalawa, no, naipahayag na rin po dati pa ni Attorney Rowena Guanzon na kung mayroong basis para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, iharap muna sa kanya kung sakali. Dahil kung wala pong basihan, bakit ko i-impeach ang isang Vice Presidente? Ano ako? Uto-uto? Ayan, yung kanyang naging pahayag na dati. Ngayon, kung inyong mapapansin, ay specific to case ang mga abogado ngayon ni Vice President Sara Duterte. Dahil nga ang sinasabi sa kanya ay betrayal of public trust. Yan po ay isa sa mga articles of impeachment na kumbaga laman, no? Laman ng reklamo ng prosecution sa kanya. Betrayal of public trust. Dahil di umano sa paggamit nito ng pondo na naubos in just 11 days. Ayan. So kung inyong matatandaan, no, ang pondo po ng Office of the Vice President noong 2022 to 2023 ay pondo po na ibinigay ni President Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. So yun po ang kanyang confidential fund. Binawas po doon sa pondo ni President. Ngayon, yung pondo na yon ay dumating at natanggap ng opisina late of December na. Late December of 2022. So, ang isang pondo kasi, no, lahat ng ahensya ng gobyerno, kapag may pondo yan, dapat yan ay maayos na ma-liquidate before the end of the fiscal year. Pag hindi po yan na-liquidate, ay isosoli po yan sa Department of Budget and Management. Okay. So, nabanggit na rin po ni dating commissioner ng Commission on Audit, Attorney Guanzon, na ang totoong pagkakakilanlan ng isang tao na kung saan ay binayaran mo para saliksikin ang isang pangyayari, mag-aral ng isang, alam nyo na, isang pinaiimbestigahan. Okay? Kung mayroong pinapaimbestigahang korupsyon, kriminalidad, no, at iba pang mga uri ng mga krimen, ang opisina ng Vice Presidente, yung totoong tao
na nagsagawa ng malalim na investigasyon ay nakalagay po sa sealed envelope ang totoo nitong pagkakakilanlan. Pero ang nakalagay sa liquidation ay alias lamang. No, alias lamang ang ilalagay doon sa liquidation report. So ibig sabihin, nakalagay dito sa alias A, B, C, D, E, ito yung kanyang ginawa, ito yung kanyang sinuri, ito yung kanyang sinaliksik, ito yung kanyang pinag-aralan. No? So, si alias A, B, C, D, yung totoong pagkakakilanlan niyan, nakalagay sa sealed envelope, yung totoo nitong pangalan. Okay? Yan po yung binanggit ng dating Commission on Audit Chairman, Attorney Rowena Guanzon. So, meron po siyang abogado na tutulong sa kanya at magdedepensa sa kanya kung ang tanong ng mga abogado, prosecution man o defense team ay tungkol sa confidential fund. Ayan. So, kaya maingay na maingay ang pangalan ni Attorney Rowena Guanzon na siya ay isa sa mga defense counsel ni VP Sara dahil siya mismo ay naging COA commissioner. Alam niya ang proseso. Pangalawang kaso na ibinibintang kay Vice President Sara Duterte ay ang war on drugs. Dati daw kasi noong siya ay mayor pa, involved daw siya doon sa programa na war on drugs to eradicate drugs. Ayan, so may mga EJK din daw itong si VP Sara. Ngayon, noong mga nakaraang buwan, ay narinig natin ang pahayag o statement ni Solicitor General Menardo Guevara. Ang sabi niya, war on drugs is not a crime against a person. War on drugs is not a crime against civilian. War on drugs is a crime against drug itself. So, ibig sabihin, hindi pasok sa crimes against humanity, hindi pasok sa kung ano-ano mang kaso na related doon sa binabato sa kanila, no? Yung war on drugs, ang pinapatay nito at ang mga biktima nito ay yung mismong droga. Tinatanggal yung droga, inaalis yung droga. So, nag-resign pa si Solicitor General Menardo Guevara sa cabinet officials, no, ni President Bongbong Marcos Jr. So, ang naihayag din po ni VP Sara na sa kanyang impeachment, isa sa mga taga-Solicitor General Office ang kanyang magiging defense counsel. O, sino kaya yun sa tingin ninyo? So, ang hula ko talaga dito, si Attorney Menardo Guevara na dating Department of Justice noong panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya po nakilala si Solicitor General Menardo Guevara, mga kaibigan. Dahil po, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, itinalaga po siya bilang Department of Justice Secretary at talaga namang napakahusay na abogado. At talaga namang marami po siyang nagawa na isaayos po niya ng tama ang ating justice system. Kaya nagtiwala po ang maraming tao noong panahon ni former President Duterte. It's because yung kanyang mga legal experts, yung kanyang mga cabinet officials na related sa mga legal na usapin ay talaga namang nagtrabaho ng tama. Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office, no? Attorney Salvador Medialdea, yung kanyang executive secretary, si Lucas Bersamin po ay dati rin pong tauhan, no, ni dating Pangulong Duterte. Okay? Pero napansin ninyo, mga kaibigan, sumablay si Attorney Menardo Guevara noong pumunta siya sa cabinet ni BBM. Okay, eto na nga, mga kaibigan. Talaga namang magsama-sama tayo. Himukin natin na
maging defense itong si Attorney Guanzon at Attorney Menardo Guevara. So eto na nga mga kaibigan, ipinaliwanag na naman pong muli ni Attorney Rowena Guanzon kung paano nga ba nililiquidate yung confidential fund. Very obvious. Very obvious. Ang linaw naman ng paliwanag ni Attorney Rowena Guanzon. Maliwanag din po yung paliwanag ni Attorney Samuel Martires, yung head po ng Office of the Ombudsman. Sabi nga po ni Office of the Ombudsman, Samuel Martires, kung sinabi ko, pinangalanan ko ang pangalan ng taong pinakisuyuan ko, taong niligawan ko, taong inutusan ko na imbestigahan ang isang bagay, ang isang pangyayari, ang isang krimen, hindi na po confidential yon. Tapos, meron din pong pahayag si Attorney Salvador Panelo kapag ibinunyag yung pagkakakilanlan ng intelligence personnel na yun na nag-research, sumuri, nag-imbestiga sa isang pangyayari, sa isang krimen, sa isang anomalya, ay baka malagay sa alanganin ang kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya. Kaya nga mayroong confidential. Kasi kung sasabihin po yung mga yun, di wala nang katulong ang gobyerno. Wala nang katulong ang gobyerno. No? Paano pa matutulungan ng gobyerno kung lahat na lamang ng mga assets nito ay nakabulgar, naka sa publiko? Halimbawa ikaw, alam mo yung sikreto ni BBM. No? Tapos ikaw proud na proud pa na ipangalandakan yung pangalan mo. Oy, ako ito, ako yung nag-imbestiga nito, ako yung ganito ganyan. Sa tingin mo ba makakaligtas ka? 'Di ba? Ilan pa sa mga opisyal ng gobyerno yung nagpahayag. Okay? So, it's very obvious mga kaibigan. Ito pa yung matindi. Ito pa yung matindi. Kung confidential fund lamang din naman ang pag-uusapan, bakit yung iba hindi ninyo tinuligsa? Ayan, yung matinding hamon po ni Attorney Rowena Guanzon. 'Di ba? So, eto yung tanong natin. Itag ninyo si Attorney Rowena Guanzon at si Attorney Menardo Guevara sa video na ito para sila po yung maging defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Okay, so para po matuto po kayo mga kaibigan at para hindi kayo maniwala sa mga sabi-sabi ng kung sino-sinong mga politiko kahit po sa akin, para hindi lang kayo basta-basta maniniwala sa akin, nandyan po sa yellow box, no? Sa shopping cart, yung libro tungkol sa impeachment, libro tungkol sa konstitusyon, at ito po yung pinakang matindi mga kaibigan. Nasa yellow box na rin po yung manifesto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. So yung mga batas po, no? Yung mga kautusan ni Attorney Rodrigo Roa Duterte nandyan po sa yellow box. Okay. So napakaganda pong magbasa tayo ng mga ganyang mga alam nyo na, no? Reading materials. Para din po yan sa ating kaalaman. Okay? At siyempre, kung gusto po ninyong, alam nyo na, kung gusto po ninyong kumita din, ay gamitin natin ang social media. Gamitin natin ang YouTube para magbahagi ng kaalaman. Yan po ang mensahe ng YouTube. Kaya kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, kung panay kalokohan yung mga video natin, mag-Facebook tayo. Kung katatawanan, mag-Facebook tayo. Pero kung mga
information yung hinahatid natin, ay YouTube po yung dapat nating gamiting platform. Dahil kapag information po, nakapagbibigay tayo ng mga kagaya po nitong payo, YouTube po yung best platform. No? At ang maganda po nito, mga kaibigan, kapag informative po yung video na inyong gagawin, malaki po yung kikitain ninyo sa pagbablog. Okay? Kaya sa mga kahit papaano, no, kahit papaano, kung gusto nyong kumita, kung gusto nyong matuto, magbasa muna kayo ng batas, yan, yung constitution, nandyan po sa yellow box, sa shopping cart. Pag binasa nyo naman po yan, pwede nyo nang gawing, pwede nyo yung i-interpret, pwede nyo yung tagalugin, no? Pwede nyo yung tagalugin, ipaliwanag. Yan, yung manifesto, halimbawa, ano yung nakasulat doon sa manifesto ni Duterte. So, basahin mo lamang yon, intindihin mo lamang mabuti yon, tapos gawan mo ng vlog. Ganun lamang po yun, mga kaibigan. Halimbawa po, sinabi po ni Duterte na hulihin po ninyo ang mga kriminal. Kapag nanlaban, ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Patayin mo. Yun po ay nakapaloob sa ating konstitusyon. Ang tawag po doon ay pagtatanggol sa sarili. Yun po ang tinatawag nating justifying circumstances. Ngayon, meron pa pong mga salita sa batas natin, guilt is personal. So para maintindihan po ninyo at maunawaan, ano nga ba ang ibig sabihin ng guilt is personal, andyan din po, basahin po ninyo sa manifesto na yan para maintindihan po ninyo. Halimbawa po, noong June 2, nang magbukas po ang sesyon sa Senado, ay pinipilit po ni Senator Risa Hontiveros na umpisahan na po ng Senado ang impeachment against the Vice President Sara Duterte. Dahil ayon kay Senator Risa Hontiveros, sa Amerika nga daw ay pwedeng inilipat daw po, no? Inilipat daw po yung, kumbaga, nag-carry over yung 19th Congress patungo sa 20th Congress. So, ganun din daw po yung sitwasyon noon sa Amerika. So, pwede raw pong ilipat. Ngayon, dahil nga po matalino itong si Senator Tolentino, sabi niya, magkaiba yung numbers ng mga kongresista sa Amerika at yung kongresista dito sa Pilipinas. So, yung mga ganong kaalaman ba, kung wala kang sariling knowledge, guys, paniniwalaan mo si Senator Risa Hontiveros. Pero kung alam mo yung batas, naiintindihan mo namang, madali na namang intindihin yung batas natin, madali din namang interpretin yung mga nakasulat sa konstitusyon, hindi ka kaagad-agad maniniwala. So, yun nga, pinaliwanag ni Senator Tolentino na magkaiba kasi yung bilang ng mga senador sa Amerika at senador dito sa Pilipinas. So, hindi mo pwedeng ikumpara. Kahit magsagawa ng quorum, pag sinabi po kasing quorum, majority. Sa Amerika kasi, kapag may quorum, obviously pwede. Kasi nga, sapat pa po yung bilang nila. Sa Pilipinas kasi, kulang na po at sa panahon ngayon, no, sa kasalukuyang bilang ng mga senador natin, kulang na po to constitute a quorum. So, yun po guys, no, para maintindihan lamang po ninyo.